Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti mo, Diyos. Kabilang namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa gabi nito. Muli na naman po kami nagkatipon-tipon upang mag-aralan at makinig sa iyong mga salita, Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay at kalakasan. Patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Lord, sa oras nito, ikaw po ay aming papurihan at dadagdalahin ka namin sa oras nito, Lord. Maging sa Lord, sa lingkod mong gagamitin sa oras nito, bigyan mo po siya ng mayamang kapahayagan na nagmumula lang sa iyo, Lord. Yes, Father. Tanging mga salita mo lang, Lord, ang siyang maiyag. At sama mo po kami ng banal mong Espiritu mula sa simula hanggang sa matapos ang gawang ito. Salamat po. Lord, salamat po. Sa iyo namin nagbabalik ang pinakamataas na papuri. Salamat sa tayong pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen. Muli ay darapin po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating pong pag-isipon. Yung po ay pagbabalik ng papuri o pasasalamat sa ating pong Panginoon. Meron po bang nais na magpasalamat o magbalik ng papuri sa ating Panginoon? At ito na po yung pagkakataon nyo para makapagpasalamat tayo sa Panginoon. O tatawag pa po ako ng pangalan. Ayun. Kakabita na. Hindi kayo eh. Ang kapapalis ako. Ang katalya pa na. Ay, isa pong magandang gabi po sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po sa gabi ito. Masaya po ako dahil marami po tayo ngayon. Sana po lagi po sanang all na ganyan. Kaya napakabuti po talaga ang Diyos na hindi ko akalain na ganito pala magsasama-sama tayo. Hindi ko talaga maabot maisip talaga. Iba talaga pagka kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya napakaganda po ang nangyayari. Ako po ay nagpapasalamat at dahil po yung bagyo na yan, ay tayo po ay nadapisan lang. Kaya kahit po wala akong saka, kawawa nang po may saka kung halimbawa dito po dumaan sa atin. Kaya ako po nananalig sa Kanya. Kaya napakabuti po talaga ang ating Panginoon Diyos. Sa Diyos lang po ang kapurihan. Ayan. Wala mo bakit nagawa Kayo po kalsikan. ni Tatay Simeon. Meron pa po bang nais na magpasalamat? Makalpi kayo. Magpasalamat kayo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at ako po ay magpapasalamat sa sa aking anak na patuloy na binibigay ng kagalingan ng ating Panginoon. Bagamat po alam niyo po ang nangyari sa aking anak at siya po ay na hospital, na appendix po siya. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon dahil
sa patuloy na kagalingan na pinagkakaloob sa aking anak. Ngayon po ay nakakapasok na po siya sa school. Bagamat dalawang beses po siya na hospital. At maraming salamat po sa mga taong ginamit ng instrumenta ng ating Panginoon. At napatuloy po na kagalingan na binigay po sa aking anak. Ngayon po ay nakakapasok na po siya sa school. Sa Diyos lang po ang kapurihan. Amen. Ito po ang ating pong Panginoon. Ibinahagi sa atin ng ating pong kapatid, si Brother Richard. At yun naman po talaga yung nangyayari sa atin pagka tayo laging nananalig o lagi tayo sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya hindi po niya tayo pababayaan. Ano man po yung kahilingan ay hilingin po natin sa Kanya nang may pasasalamat. Kaya wala pong imposible na hindi natin makakamtan. Amen? Amen. Yan po ang ating pong Panginoon. Meron po ba? Meron pa po ba? Oo. Tatakal ka niya. Tatakal ka si Brother Boy. O, tatalakad na ka. Alin, naman kasi pinakal ko eh. Sige po, at kung wala na po ay darako na po tayo sa pinakamahalagang bagay ng ating pong pagtitipon. Yun po yung pagbubulay ng salita po ng ating pong Panginoon. Amen? At sa salita po ng ating pong Panginoon, dito po tayo ika nga po ay lumalakas sa ating pong pananampalataya, sa ating pong pakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon ay lalong lumalago ang ating kaalaman ukol po sa salita ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Sige po, narito na po ang ating pong tagapaghayag o tagapaghatid ng mabuting balita na isinugo po ng ating pong Panginoon. Wala pong iba kundi si Brother Alvin Palacio. Isa pong pinagpalang gabi sa buong bawat sa inyo. Salamat po sa inyong pong pagtanggap sa amin. Sa gabi pong ito na tunay pong mapalad po tayo sa gabi pong ito na tayo po ay narito sa lugaring ito. Huwag po malayo sa sentro, mapalad po kayo dito sa lugar na ito na naidadaos po o napapag-aralan po yung salita po ng ating pong Panginoon. Kaya po mapalad po daw yung taanan na pinagdarausan po ng gawain. Kaya po mapalad po kayo sa gabi nito. Amen? O hindi naman. Amen, tunay po sa buhay po natin, dapat po sa buhay po natin, matuto tayo laging magtiwala sa ating Panginoon. Gaya po ng mga narig po nating mga patutuo, kung paano po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Kilala niyo po ba ang ating Panginoon? Amen. Amen. Buti po kayo, kilala niyo. Amen. Tunay po, sa buhay po natin, alalahanin po natin yung mga kabutihan na ginagawa po ng Diyos sa atin. Na tunay po, ang Diyos po natin ay mabuti. Ang Diyos po natin ay tunay pong dakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dakila po bang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang tunay pong dakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tunay ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Amen? Pero po sa iba, pag sa tao, pwedeng inibig ka ngayon, pag nabibigyan mo. Amen. Pwede pong ganon. Pwedeng mangyari. O kaya pag natutulungan mo. Pero ang Diyos po ay tunay ang kanyang pag-ibig na hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Para po sa narinig po sa TV. Amen. Tunay po sa buhay po natin ay dapat po araw-araw ay nagtitiwala po tayo sa ating pong Panginoon. Mayroon po bang ginagawa ang Diyos sa buhay po natin? Amen. Amen. Tunay pong mukhang hindi naman po, mukhang malungkot kayo. Para pong lumalabas po sa ilalim yung... Amen. Tunay sa buhay po natin, araw-araw po may ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Tunay kung wala pong ginagawa ang Diyos sa buhay po natin, pagkagising mo sa umaga, buhay ka at malakas. Amen. Saan magaling ang buhay? Sa Diyos. Kaya po, umisan yung mga tao, akala po wala pong ginagawa ang Diyos sa pong mga buhay. Katotohanan po, araw-araw po may ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Kaya dapat po, pasalamatan po natin ang ating Diyos at pagkatiwalaan po natin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen?
Kaya po, salamat po sa gabi pong ito. Tapos na po tayo sa interaction. Amen. Salamat din po. Marami pong mga po may manunod. Magandang gabi po sa inyo. Nawa po sa gabi pong ito ang ating pag-aaralan ay tunay pong magbigay po ng kalakasan, paalala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ngayon pong gabi ay samahan niyo po ako dito sa sulat po ni Propeta Jeremias. Kilala niyo po ba si Propeta Jeremias? Amen. Kilala niyo po ba? Wala po ako kausap. Amen. Kilala niyo po ba? Amen. Buti pa kayo, kilala niyo. Amen. Ako dito lang po sa pangalan. Amen. Saka po sa kanya pong sinulat. Jeremias 17. Amen. Chapter 17, simula po 5. Amen. Jeremias 17. Chapter 17, simula po sa 5. Ikitsune po. Amen. Amen. Nakita na po ba lahat? Magsabi po kayo ng amen. 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 Nakita na po. Akin na pong babasahin. Ang subtitle po dito, yung caption, kay Yahweh lamang magtiwala. Sino ba si Yahweh? Diyos. Si Diyos. Amen. Dahil po ito'y lumantipan, Yahweh po ang tawag sa ating pong Panginoon. Sa 5, sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin. Amen. Mabigat po. Amen. At ang nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may angganan ang buhay. 6, ang katulad ni lamang tumubo sa disyerto. May nakita na ko pong disyerto. Amen. Amen. Buti po. Ako din po nakakita na sa TV. Personal, hindi ba? Amen. Sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngayon tulad po ng isang tao na tumalikod sa Panginoon sa katulad po ng disyerto. Amen. 7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kaya magtiwala na po kayo sa Diyos. Pero para po pagpapala ang ating pong makamit. Katulad ni isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan o sa tabi ng sapa o sa tabi ng ilog o sa tabi ng pispan. Amen. Sa mga tubig. Amen. Amen. Sabi nga ulitin ko po sa talata. Katulad ni isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mangangamba kahit dumating ang taginit. Amen. Taginit sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala siyang alalahanin. Patuloy pa rin siyang itong mamumunga. Amen. Kung sabi nga dito sa ating pong binasa sa unang talata, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang mga tumatalikod sa akin. Napakabigat po. Amen. Kapag pala tayo tumalikod sa ating Panginoon, ano po yung sasapitin po natin? Sumpa. Amen. O parusa ng ating pong Panginoon. Ganyan po kabigat ang mga tao na tumatalikod sa ating Diyos. Tiyak pong parusa ng ating Panginoon. Narinig po ba yung kwento nung pong panahon ni Noah? Narinig po ba? Yung kwento? Alam niyo po yung kwento? O hindi ko na po kukwento, alam niyo na po. Amen. Tunay po sa kwento, hindi po ba, nung panahon po ni Noah, ay patuloy po ang Diyos po ay nagbigay po ng salita o babala sa pamagitan po ni Noah para po ipabot sa mga tao. Na kung di po sila magsisisi sa kalapong mga kasalanan, tunay po makakamit nila yung parusa ng ating Panginoon. Mahabang panahon, mahabang taon na ginugol ni Noah, yung pong pangangaral po ng salita ng Diyos na ganito sa mga tao. Pero ano po yung ginagawa po ng mga tao nung pong panahon na yon? Hindi po nila pinaniniwalaan yung sinasabi ni Noah. Pag hindi po sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan,
tiyak po ang kaparusahan ang makakamit ng sino mang tao na tatalikod o hindi susunod sa ating Panginoon. Amen. Ayaw pong paniwalaan. Ayaw pong paniwalaan ng mga ganito pong mga pagtitipo ng pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Wala pong panahon ng mga tao, lalo na po pag may tumatawag. Amen. Pararapol ko po mamaya yan. Amen. Amen. Tunay po sa buhay po natin, katulad po, sabi nga po, pag nagpapatuloy po daw tayo sa kasalanan o tumatalikod po tayo sa ating Panginoon, parusa po ang makakamit. Kaya po nung panahon na yon ay tunay po yung mga tao, talaga pong ayaw. Amen. Patuloy pa rin sa kanilang pong pang sariling gawain, yung mga mundong gawain. Amen. Nagsisiyan, nandiyan po ang kagustuhan, binabaliwala. Kahit din po sa panahon po natin ngayon, din nyo po mapapansin. Amen. Anyayan po yung mga tao sa ganitong pagtitipon, ayaw po nila. Amen. Binabaliwala. Amen. Kuminsan yung iba, wala daw mapapala. Amen. Tunay po, ang bagay na ito sa panahon po natin ngayon at panahon ni Noah, ay katulad din pong ito. Ba't natin sinasabi yung ganito pong pangangaral ng salita ng Diyos, kahit po saan lugar, kahit dito, ay pinapangaral po natin yung salita ng Diyos. Dahil utos ng Diyos sa atin. Sabi ko nga po, hindi utos ng Diyos na ipangaral po yung salita ng Diyos, hindi na po rin ako pupunta rito, sa lugaring ito. Bakit? Hindi na pala utos ng Diyos. Kasarap pong matulog sa bahay, magpahinga. Kaya ka po yung asawa. Amen. Amen. Tunay pong, bakit po natin ginagawa ang bagay na ito, na tayo po pumupunta sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang salita ng Diyos, ito po yung utos para po ipabatid po natin sa mga tao na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Amen. Ipakilala si Jesucristo sa kanilang buhay kung sino po si Jesucristo. Amen. Nanyayaman po, marami pong tao, kahit po saan, nayanyayan po sa mga ganitong gawain, ay ayaw po. Amen. Totoo po ba? Amen. Amen. Hindi po pinapansin, binabaliwala po. Ayun po yung nakakalungkot na ayaw po nila. Katulad po ng panahon ni Noah. Kahit anong gawin ni Noah na pangangaral, baka po nagsasabi po si Noah, sira na ata. Ginawa ka pang king barko, king babo ng mundo, kalado, El Niño pata. Nanong paman niya biyan mo. Totoo yan. Nanong gunawan, nanong datangin nga pong Ginoo. Yan hindi po sa panahon po natin ngayon. Amen. Akala po nila, pag namatay ng isang tao, wala na. Ano po, pamete na, wala na. Ibenda po rin aliwa. Tunay po sa buhay po natin, napakalaga po na maunawan po natin kung ano ba yung ibig ng Diyos, kung ano ba yung pinararating ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga po, nung panahon po ni Noah, binaliwala po yung babala ng Diyos. Ano po nangyari? Amen. Yung mga tao na tumalikod sa Panginoon, ano pong nangyari? Pinarusahan po ng Diyos. Alam niyo po, ang naligtas lang po nung panahon po ni Noah. Ilan po? Amen. Wawalo ka tao, yung mga pamilya lang po ni Noah, ilan po. Pero yung mga tao, wala po. Dahil tumalikod, ayaw sumunod sa ating Panginoon, sila po'y napama. Kaya sabi nga po dito sa ating binabasa, susumpain daw ng ating Panginoon ang mga tao na tumatalikod sa Kanya. May parurusahan, tiyak po ng Diyos. Kaya po sa buhay po natin, sabi nga dito, na daw ang mga tao na nagtitiwala sa mga tao na may manggana ng buhay. Sabi nga po dito, kay Yahweh lang po tayo magtiwala. Amen? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng plano po natin, sa lahat ng balagin po natin sa buhay, kailangan po sa Diyos po natin tinitiwala. Amen? Bago po tayo pumunta o lumapit sa tao, una muna sa ating Panginoon. Sabi nga po sa buhay po natin, lagi lang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Ano po yung pinagdaraanan po natin sa buhay? Amen? Mga pagsubok man yan sa ating buhay, mabigat man na ating pinagdaraanan sa buhay, ang mahalaga po ay laging nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ako po sa buhay ko lagi pong nagtitiwala sa Panginoon. Araw-araw, linalapit ko ang aking ginagawa sa bumagapod. Amen? Kung paano po na para po maging maayos yung bumagapod na aking ginagawa. Ang ginagawa ko po ay patuloy pong nagtitiwala sa ating Panginoon. Lumalapit sa Kanya.
Napakalaga po kasi yung bumaga po natin ay binibigay po natin sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. Sa buhay po natin, napakalaga po. Ano man po yung mga ginagawa po natin, mga balakin. Sabi nga po ng Kawikaan 16, nasa tao daw ang pagbabalak. Ngunit ang kasatuparan nito ay kanino po nanggagaling? Sa ating pong Panginoon. Ano po ang gawin po nating mga plano, balak sa ating mga buhay? Gusto kong pumunta sa ibang bansa, gusto kong magtrabaho, pumunta sa ganitong lugar. Pero pag hindi po paintulutan ng Diyos yan, ay hindi po mangyayari. Amen? Kaya po sa buhay po natin, araw-araw po dapat dumidepende po tayo sa ating Panginoon. Para yung buhay po natin ay magiging maayos. Maayos po bang buhay po natin ngayon? Amen. Bakit? Tanong ko sa inyo, bakit? Ano gumawa po? Amen. Amen, wala pong nagtanong. Bakit? Bakit? Masaya. Amen. Amen. Sabi nga po, pag nagtitiwala ka sa Diyos, magiging maayos ang iyong buhay. Amen. Ako po masasabi kong naging maayos ang buhay ko ngayon. Dati po lahat ng bisyo na sa akin. Hindi ko lang po naisip yung malalaki. Amen. Tunay po lahat ng bisyo ay natikman ko po. Amen. Tao ako pong hindi marunong sumunod, pasaway sa Panginoon. Amen. Tunay sabi ko nga po nung nakilala kong tunay ang Diyos sa aking buhay. Bakit ko nasabing tunay na Diyos? Dati po, akala ko yun ang totoong Diyos. Wala kayong magagawa. Dahil yun po yung nakagisnan ko. Pinaglalaban ko, akala ko po yun ang tama. Pero po sa totoo lang, nung nakilala ko ang tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, nabago po ang aking buhay. Na dating nasa yung aking buhay, ay yung vision ay nasa akin lahat. Amen. Magsalita ako, lagi akong nagmumura. Mainitin din po ang aking ulo. Amen. Binabaliwala ko po yung salita ng Diyos. Amen. Tunay po nung ako po ay mabago, sabi ko nga po, kung dati po akong gwapo, mas lalo po akong gumapo ngayon. Amen. Minataw. Amen. Tunay pong, sabi nga po, pag nasa Diyos ka, ay may kapayapaan ka. May kagalangan ka. Kahit dumaras ka ng pagsubok, kahit minsan wala naman ang bulsa mo, ay tunay pong napapagtagumpayan mo. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi nga po, ang buhay ko ngayon kaysa dati lalong gumanda. Amen. Dahil ngayon po ay masasabi ko na ang buhay ko nasa maayos at tamang daan at katotohanan. Amen. Tunay po, bakit po? Dahil po ngayon po ay yung dati ko pong ginagawa, na dati po yung mga bisyo, dati kong ginagawa, ngayon po, totally, hindi ko na po ginagawa. Amen. Ayun nga po, lahat po ng sugal ay alam ko pong laruin. Amen. Kahit po magdamag yan, ay pwede po ako dati. Pero dahil po sa Panginoon, nabago po yung lahat. Amen. Mangiinom din po. Kahit po minsan, kahit sa bahay lang po ako mag-isa, ay nagiinom. Uso po nun yung tanduay. Amen. Na ininom. Napakasarap po. Amen. Alcoholic po yung naging, bali yung dating inanap muna sa katawan mo. Pero sabi nga po ng iba ay hindi kaya daw tanggalin. Hindi po totoo yun. Pag ang Diyos po ang kumilos, ay matatanggal po. Amen. Sa Diyos po natin itiwala ang lahat ng bagay. Amen. Tunay po, sabi nga po, hindi lang spiritually ang mababago sa atin. Pati buhay po natin, pati bagmumukha po natin mababago. Amen. Dati malungkutin ka nung wala ka sa Panginoon. Pero ngayon, dahil sa Panginoon, lagi kang masaya. Amen. Kahit dumadanas ka ng pagsubok sa buhay, dahil kasama mo ang Diyos, ay tunay pong hindi ka nalata may pagsubok ka o wala kang pera. Amen. Sapagkat po sa buhay po natin, mararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos sa atin pag tayo po'y kumilala kay Jesucristo. Amen. Tunay ako naranasan ko po ng mawalan. Kayo po naranasan po ng mawalan. Amen. Amen. Tunay pong pag doon ka pinara ng Panginoon, sabi ko nga po, gamitin po natin yung pananampalataya natin sa ating Diyos. Yung pagtitiwala lagi. Ako ganun po, lagi po nagtitiwala sa Panginoon. Bago po ako lumapit sa tao, sa Diyos lagi ako lumalapit. Natunay sabi nga po, ang pananampalataya po daw, sabi ng Hebreo 11,
Ang tunay daw ang pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Naniniwala po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Katulad po ng ating pong Panginoon, naniniwala po ba kayong may Diyos? Dikit nyo na po yung nga pong Ginoo. Yun po yung tunay na pananampalataya. Bagamat hindi natin nakikita, naniniwala po tayong may Diyos. Sabi nga po, kung walang Diyos, hindi po tayo mabubuhay. Amen. Mabubuhay ba kayo kung walang Diyos? Pero yung iba pong mga tao, mabubuhay daw. Amen. Dahil po, kumpleto po sila sa pagkain. Kumpleto po sila, hindi sila magugutom. Amen. Narinig po yung kwento ng isang mayaman. Na talaga pong maraming kayamanan. Malilit po yung kamalit, pinag-iba pa. Amen. Narinig po ba yung kwento na yon? Amen. Kaya alam niyo na pala. Hindi ko na po kukwento, alam niyo na pala. Hindi. Amen. Sayang lang po yung laway ko dito. Baka yung iba hindi pa na. Iba. Baka po alam yun, hindi na po ako mahirapan. Amen. Tunay po yung pong yung pong tao na yun, talaga pong mayaman. Malilit po yung kanyang mga kamalit, pinag-iba, pinalaki. Dahil po marami talaga pong kayamanan. Hindi na po siya magugutom kahit ilang pong taon. Habang nabubuhay po siya, sagana po sa pagkain. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Angal, ngayong gabi, kukunin ko ng iyong buhay. Namatay po siya, wala po siyang madala. Hindi po ba? Wala nang po talagang madadala. Kung minsan, sa patay nga, pinadadalan pa. Nakakalungkot lang po, pinadala na, kukunin pa. Amen. Kaya sa buhay po natin, ang Diyos ang may kontrol na lahat ng bagay. Pati buhay po natin sa Diyos nagbubuhat. Wala tayong pwedeng pagmalig sa ating Panginoon. Huwag mong sabihin ngayon malakas ka. Amen. Buhay ka, wala kang sakit. Pero pag ang Diyos ang kukuha niyan, wala tayong magagawa. Amen. Kaya po, dapat po sa Diyos po tayo laging magtiwala. Amen. Amen. Matakot po tayo sa Diyos. Amen. Sa buhay po natin, dapat po lagi yung pagkatakot ay sa Diyos. Amen. Huwag po tayong matakot sa ating pumasawang matapang. Amen. Matakot tayo lagi sa Diyos. Amen. Araw-araw po dapat pagkatakot kay Yahweh huwag mawala. Pag hindi ka na natakot kay Yahweh, gagawin mo yung gusto mo. Kaya sa buhay po natin, sabi nga dito sa pinag-aralan po natin, pag tumalikod daw tayo sa Panginoon, tiyak po ang parusa, ay ating pong makakamit. Amen. Kaya sabi nga dito, ang buhay po daw natin ay, yung mga taong tumalikod, ay inantulad sa isang tao. Amen. Sa buhay po natin ay tulad yung na isang alaman na tumubo sa disyerto o yung buhay po natin, yung isang tao na tumalikod sa kay Yahweh, ay inantulad po sa isang disyerto. Amen. Sabi nga po kanina, may nakita ko pong disyerto. Amen. Oh, yun, nakakasinta ka. TV lang. Hindi po sa personal ko din po, sa TV lang, hindi sa personal. Amen. Sa Siyempre sa Dubai. tunay, nilalarawan po nung disyerto, ay tunay po makikita mo po sa palabas o sa TV, hindi po ba anong nakikita po natin? Buwanginan. No, wala siguro, may tumutubo man siguro yung para doon, yung cactus na madalang pa. Ang doon, walang mga bagay na madaling tumubo. Amen. Dahil lupa ang may problema. Kaya daw yung isang tao, ganun daw ang buhay na tumatalag kay Jesucristo. Sabi nga po, na tulad sa disyerto, ang buhay po natin ay wala pong nagiging kabuluhan o walang mangyayari. Dahil po, wala. Amen. Dahil tumalikod tayo sa Panginoon, kahit anong gawin natin sa buhay po natin, ay wala po tayong patutungo na maayos ang mga taong tumatalikod kay Yahweh. Sa tingin niyo po ba yung tumatalikod kay Yahweh, mayroong patutungo maganda? Wala akong malayo ako. Amen. Tunay pong totoo po yun. Pag tayo po'y lumayo sa Panginoon, ay tunay pong wala po tayong magagawa. Sabi nga po, ang buhay po natin, dapat ito po ang dapat nating ginagawa. Yung maging buhay po ng isang tao. Sabi nga dito sa 7, mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Amen. Mapalad daw yung mga tao na nagtitiwala kay Yahweh. Nagtitiwala ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Kaya po mapalad po daw tayo. Pag tayo daw yung nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Anong sabi dito?
Tayo po daw ay pagpapalain ng Diyos pag nagtitiwala ka lagi sa ating Panginoon. Pagpapala, hindi po pa magandang pakinggan pagpapala. Amen. Pagpapala ay tunay pong blessing ng Diyos. Amen. Sabi nga po, pagpapalain daw tayo ng ating Panginoon. Basta daw tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga dito, yung buhay daw ng isang tao ay tulad daw yung mga tao sumusunod sa ating Panginoon. Katulad ni isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang taginit sapagkat mananatiling luntian ang kanyang dahon, ang dahon nito kahit hindi umulan ay walay itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. May nakita ko pong tanaman, makatanam king lele sapa. Amen. Amen. Asya. O taliko pa may nakit. Ay malapit ka pa sa apa ka, lawan tayo. Militar. Amen. Di po ba, yung isang alaman na nakatanim sa tabi po ng sapa o sa ilog, ay nakikita po natin, bakit po nanatiling maganda ang kanyang dahon luntian kahit taginit. Bakit po? Kasi yung ugat niya nakaano sa ano eh. Nakakasiksik ng tubig. Amen. Tunay pong, kaya po na, nananatili po siyang maganda, luntian, namumunga sa panahon. Dahil po nakatanim po siya sa tabi ng sapa, konektado po yung kanyang ugat sa tubig. Amen. Kahit matindi yung sikat ng hangin, patuloy po maganda, sariwa po ang alaman. Pero tingnan nyo po yung malayo na isang punong kahoy nakatanim sa mainit, hindi po nabuto ng tubig. Amen. Amen. Makikita ang pagtagaraw po nangyayari sa punong kahoy. Amen. Namamatay. Mamatay. Amen. Natutuyo. Ganoon din po sa buhay po natin. Pag tayo'y lumayo sa nagbibigay ng kalakasan at pagpapala, ang buhay din po natin ay tunay pong ang buhay po natin nawawala po ng direksyon. Bakit? Lumalayo tayo sa Panginoon. Amen. Nawawalan sa isay ang buhay po natin. Nagiging magulo. Amen. Ang ating pong buhay pag malayo po tayo sa Panginoon. Amen. Dapat po sa buhay po natin, ay lagi po yung buhay po natin laging nakakonekta sa Panginoon. Pag lumayo ka sa Panginoon, ano ang mangyayari sa iyo? Sabi nga nung unang binasa po natin, ay parurusahan tayo ng Panginoon pag tayo tumalikod. Kaya ang buhay po natin mapapahamak pag tayo lumayo sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya po dapat lagi ang konekta po natin ay lagi sa Panginoon. Gaya ng puno na nakatanim sa tabi ng tubig, ay kaya po nananatiling maganda at namumunga sariwa dahil ang kanyang ugat ay konektado lagi sa tubig. Ganoon din po sa ating buhay, pag tayo laging konektado sa Diyos, tunay ang buhay po natin hindi manganganib. Amen. Amen. Tunay po ang buhay po natin laging ligtas sa kamay po ng ating Diyos. Ang buhay po natin pag tayo nasa Diyos, may kapayapaan, may kagalakan. Ang buhay po natin pag tayo konektado sa Diyos, may pakinabang. Bakit may pakinabang? Ang buhay po natin pag tayo konektado sa Diyos. Dahil ang buhay na yan, na pinarem sa iyo ng Diyos, ay hindi nababaliwala, hindi na aksaya. Bakit nagagamit po kasi sa tama ang buhay na yan? Amen. Dati na po yung buhay po natin, hindi na po nagagamit sa tama, hindi po ba? Amen. Umamin po kayo. Amen. Pag hindi kayo umamin, pakukulong po kayo. Amen. Tunay po ang buhay po natin dati, masasabi natin, hindi nagagamit sa maayos at tama ang ating pong buhay. Dahil po yung ginagawa po natin dati, labag sa kalooban ng ating pong Panginoon. Pagtalikod yung ginagawa po natin dati sa Diyos. Pero salamat sa Diyos na tayo po isa sa pinili. Amen. Pinili ng Diyos. Amen. Mapalad po kayo dito po sa lugar ng Magumbali, sa po kayo sa pinili ng Diyos. Hindi po lahat napipili. Amen. Amen. Katulad din po sa Mapanig, mapalad po kami. Nang sila Mapanig nandito, isa po kami sa pinili ng Diyos. Kaya po hindi po lahat napipili ng Diyos. Kaya po yung pagkatawag na yan ay huwag nating aksayain. Huwag nating pabayaan. Huwag nating baliwalain. Alam niyo po ba yung pagkatawag na yan matas pa po sa presidente? Naniniwala po ba kayo? Amen. Mukha po mahina. Naniniwala po ba kayo? Amen. Men, bakit po nasabi na pinamatas pa yung pagkatawag na yan kaysa presidente? Sa presidente po, sino pong nagalal? Pumili.
Tao. Mga tao. O sa atin po, sinong pumili? Nag-irang. Kaya po matas po yung pagkatawag na yan. Ang Diyos po ang pumili. Kaya sabi nga po, hindi lahat po ng tao napipili. Kaya mapalad po tayo po isa sa pinili ng Diyos. Bakit po tayo pinili ng Diyos? Dahil po may plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen. Dahil ang buhay po natin dating magulo, walang direksyon ang buhay po natin ngayon, may masasabi po natin may direksyon. May katahimikan. Amen. May kapayapaan. Amen. May kagalakan. Amen. Kung siguro kung wala po tayo sa Panginoon ngayon, kanya-kanya po tayo, hindi po ba? Amen. Hindi tayo magkakakilala. Amen. Walang pakialaman. Wala. Amen. Wala po. Hindi tayo Kanya-kanyang buhay. makapag-rolling ng manok. Kanya-kanya pong kanya-kanya po tayo. Hindi tayo makapag-rolling ng manok. Ganun. Oh, pero ngayon, hindi po ba? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, bagamat hindi po tayo magkakikilala, mapanigid, barangka, magumbali, nanday po sa Panginoon, nagkapag-ugnay-ugnay po tayo ngayon. Sabi nga po, ang pag-ibig po ay malaki po yung nagagawa. Amen. Kahit ang kapatid mo yung katabi mo, kahit hindi kayo ibig-ibig, iniibig mo. Bakit? Dahil po sa Panginoon. Kung hindi sa Panginoon yan ay hindi po, pag yung lalo na po, sabi nga po ng salita ng Diyos, ay ibigin mo ang iyong pong kaaway. Tunay po, mahirap po yan, utos po ng Diyos, ibigin mo yung kaaway. Mahirap niyo po ba yung kanyang kaaway? Yan. Boy. Yan. Pero dati po, siguro, may salita po sa Kapampangan. Diyan pa may isa ulog na yung banoy, ay sabi niya. Hindi po ba? Pero ang turo po ng Diyos, pero po ngayon ang turo po ng Diyos sa mga tunggap sa Kanya, malindaw natin ang ating mga kaaway. Napakahirap po, di po ba? Bakit po sinabi ng Diyos yun? Naibigan natin ating mga kaaway. Ang Diyos po kasi kaaway po tayo dati. Pero inibig tayo. Amen. Yun po, kaya po marunong po tayo ngayon umibig sa ating kaaway dahil po pinagmulan po noon ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya po pag may kaaway po kayo, ibigin nyo. Amen. Pag mayroon po kayong ugong dala-dala, bigyan nyo sila. Amen. Amen. Tunay po, totoo po yun. Hindi po ba sa puso po natin may kaaway po tayo? Mabigat po sa pakiramdam po ba? Totoo po ba? Napakahirap po, lalo na po tumanggap pa ng Kristo. Pero kung ako sabi ko, hindi ako tumanggap ng Kristo, bahala siya. Ano pang ang gagawin mo pag wala kang Kristo? May bangga niya po sana ito. Away mo kasi, wala kang pag-ibig. Mga kanya-kanya sana sabi ha. Panay masamang salita ang sasabihin mo. Dahil wala ka sa Panginoon. Pero pag nasa Panginoon ka, tunay po yung hindi ka yung puso mo, yung espiritong tinanggap mo kay Yeso Kristo, para bang nagpapapiglas, nagwawala. Sabi nga po, napakahirap pong may kaaway. Di po ba? Mahirap po bang may kaaway? Ngayon, bagyan na lang po. Mahirap po bang may kaaway? Napakahirap po. Lalo na po kung may kasalanan po siya at ikaw po ang lalapit pa sa kanya. Napakahirap po, hindi po ba? Ginawa ka ng masama, pero ikaw pa lalapit sa kanya, lalo pong napakahirap. Amen. Pero utos po ng Diyos yun, ibigin mo yung kaaway. Ako po nangyari na po sa akin yun. Kaya sinasabi ko, pero pag ginawa mo, napakasarap po sa pakiramdam. Kahit kasalanan niya, ikaw ang pumunta. Napakasarap po sa pakiramdam. Pagtapos ng bagay na yun, magkasundo kayo. Magaan ang pakiramdam mo, masayang-masaya ka. Bakit? Nagawa mo kung anong yung inuutos ng Diyos sa buhay natin. Kaya po pag may kaaway kayo, bukas po, puntahan nyo. Amen? Amen. Hindi po akong nagbutos. Butos po ng Diyos. Amen. Patawarin yung mga kaaway o mga kagalit po natin. Mahirap po yung may mga kagalit. Amen. Pagdala mo ng ulam. Amen. Pag may kagalit ka, ay tunay pong lumalakad ka, tunay pong lagi kang may pangamba sa iyong buhay. Pag may kagalit ka. Pero wala kang kaaway. Sabi nga po, kahit saan ka pumunta, matulog ka sa ilalim ng puno ng bayabas o sa puno, payapa ka. Wala kang kaaway. Pero po yung maraming kaaway, hindi po makatulog. Amen? Bakit po? Natatakot po sila dahil marami silang kaaway.
Kaya sa buhay po natin, sabi nga po, manatili po tayo lagi sa Diyos. Kahit anong pinagdaraanan po natin sa buhay, mabigat man ang ating pinagdaraanan pagsubok, sa ating pong buhay ngayon, ang malaga po yung nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran ngayon ay buhay at makapangyarihan. Naniniwala po ba kayong buhay? Amen. Kung patay po yun, hindi na po rin ako pupunta rito. Uwi na ako. Amen. Dahil alam ko, buhay ang aking Diyos na pinaglilingkuran sa gabing ito. Kahit ano po yung pinagdaraanan po natin sa buhay, magpatuloy lang po tayong konektado sa Diyos para sa abang panahon, ang buhay po natin ay magiging maayos, matagumpay. Gaya ng isang punong kahoy, dahil po nakakonekta ang ugat niya sa tubig, kahit dumating yung taginit, nananatili po siyang sariwa at luntian at patuloy na namumunga. Kaya sa buhay po natin, pag tayo laging konektado sa Diyos, tiyak po tayong mamumunga. Amen. Hindi po bungang araw. Amen. Mamumunga po tayo sa pamagitan ng ating buhay. Nakikita si Jesucristo sa buhay po natin. Amen. Nakikita si Kristo na tunay po tayong binago. Na dati si Brother Malaro magnanakaw ng manok. Amen. Ngayon hindi na. Amen. Amen. Nagtitinda na lang po yun. Amen. Dating si Tatay Boy, palamura. Oh. Ngayon hindi na. Mapagmahal na ngayon. Hindi na mura ang binabanggit, kundi pagmamahal. Amen. Amen. Dati pong sugarol. Amen. Sino po dito yung mga sugarol? Amen. Ako po dati sugarol. Amen. Pero ngayon po, salamat po sa Diyos. Hindi na po. Amen. Dumalang ka. Kaya po sa buhay po natin, buhay na buhay ang Diyos sa atin. And buhay na buhay ang Diyos sa atin dahil nakikita si Kristo na tayo po'y tunay na binago. Kaya pakaingatan po natin, tinanggap po natin sa ating Panginoon. Amen. Sa bawat araw, dapat po tinitiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Para pa tayo lumalakad sa maghapon, ay tunay po si Jesucristo ang lagi po nating kasama. Si Jesucristo ang nating naalala para sa buhay po natin lumalabas sa ating bibig. Pawang mabubuting bagay lamang po. Amen. Amen. Ito sa buhay po natin habang nandito sa mundo, kung minsan hindi po kung minsan hindi maiwasan kung minsan nagkakasala ka. Pero ang iba po ang buhay po natin ngayon kaysa dati. Pag nagkasala po tayo dati, hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos. Pero ngayon, pag nakagawa tayo ng kasalanan, timano po, ay nakakalapit tayo sa Diyos at nakahingi po ng tawad. Kaya po, dapat po, lagi po tayong konektado sa ating pong Panginoon. Sabi nga po, ang tunay na matatag na mananampalataya ng ating Diyos, yung pong hindi lumalayo sa ating Panginoon. Ang tunay na nagtatagumpay sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, yung hindi umiiwalay, hindi tumatalikod sa ating Panginoon. Mayroon po bang nananagumpay na tumatalikod sa laban? Wala. Nakanda po ba yung lumaban araw-araw? Amen. Amen. Naiintindihan niyo po ba yung pinaglalaban natin? Amen. Hindi niyo po. Tunay sa buhay po natin bilang mga tumanggap kay Kristo, araw-araw po ay may laban sa buhay po natin. Pagkagising mo sa umaga, may laban na yan. Amen. Sa loob lang po ng bahay. Amen. Lalo na po yung asawa mo pang hindi pa kumilala sa Panginoon. Amen. Pagkagising sa umaga niya, naririnig mo na hanggang sa kapitbahay. Amen. Oh. Yung po sila patutuwa yan. Nagsalita na po, matagal na po hindi nagsasalita. Ito yan eh. Ito po, Brother Boy. O, tingnan mo. Ano na yung pinagigahan mo, naiwanan mo. Oh, amen. Okay lang kung pagalitan ka. O, kasalanan mo pala. Amen. Pero kung wala ka namang ginagawa, ay laging pinagagalitan. Amen. Tunay po sa... Amen. Kaya po, sabi nga po, iba po yung buhay po natin ngayon. Amen. Tunay po sa buhay po natin, dapat po, lalong-lalo po bilang mga katatayan ng mga pogi. Amen. Tunay pong mapalad po ang isang asawang babae kung ang isang tatay tumanggap kay Jesucristo. Amen. Bakit? Hindi na po nag-aalala ngayon ang asawang babae pag umalis si tatay. Bakit? Alam niya pag umalis siya ng gabi, alam niya sa gawain po siya pupunta. Pero dati po nag-aalala po yung ating mga asawa nang hindi po tayo kumilala sa Panginoon. Lalo na po pag nagbihis ka. Amen. Iba na po yung iniisip. Amen. Tunay pong
Alam niyo na po, pag nagbihis na lagi, at nagpabango pa yan. Amen. Lalo na pong magwawala si Mrs. Pero ngayon, magbihis ka, magpabango ka, ay hindi po magwawala si Mrs. Alam niya kung saan ka pupunta ngayon. Amen. Pag umalis tayo, alam niya, alam ng ating mga asawa, pupunta tayo sa gawain ng Diyos. Amen. Pag konektado ka sa Panginoon, mapalad po ang ating pamilya. Bakit? Pag isang padre di pamilya at ang isang babae na mag-asawa pumilala sa Panginoon, mapalad po yung kanilang mga anak. Bakit po? Pumilala po kanilang magulang. Ano pong maririnig sa kanyang mga magulang? Pag sila po'y kumilala, pawang magaganda ang lumalabas sa kanilang bibig. Alam niyo po ba, sabi nga po nung aking kumpare, ma-joke po yun eh. Paging gendo, tuki-tukila ring sisi o bulo, sabi na. Ganun din po, totoo po yun. Sa buhay po natin, pag tayo po yung nagpasimula, tayo po mga magulang sa ating mga anak, iyak po yung ating mga anak, makakasama po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit ko po nasabi ito? Dahil po yun po ang nangyayari. Nangyari po sa buhay po namin. Kami po mag-asawa, pati po yung lahat kong anak, ay kasama ko pong naglilingkod sa Panginoon. Kaya nasasabi ko ito nangyari. Kung hindi po nangyari ito, hindi ko po kukwento sa inyo. Hindi ko sasabihin. Dahil pag sinabi ko, kasama ko ang aking pamilya, hindi ko na makasama, sasabihin sinungaling po ako. Pero ngayon po, kasama ko po ang ating buong pamilya, naglilingkod sa ating Panginoon. Napakasarap sabi ko sa isang pamilya, sama-sama pong naglilingkod sa Panginoon. Sa tahanan po may kapayapaan, nandyan po may kagalakan. Ang pag-uusap ay laging nasa maayos. Kahit kuminsan po may dumarating na problema, hindi po mawawala yan. Sino po dito yung walang problema? Pakitas po ang kamay, bibigyan ko pong 1,000. Yung pong walang Wala problema. ba po? Ba't wala pa tata? Ibatan mo na yun. Problema. Kaya po, sabi ko nga po, lahat po tayo ay may mga problema sa buhay. May kanya-kanya po tayong problema. Amen. Kaya sabi ko nga po, ngayon po, iba po yung nagiging buhay po natin ngayon. Kahit may problema po tayo ngayon, payapa po tayo. Amen. Kahit po dumadanas po tayong iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, may kanya-kanya po tayong pagsubok na pinagdaraanan. Katulad po ng mga kapatid po natin na may mga pagsubok na sa kanilang pamilya, amen, tunay pong bakit po nila lalampasan. Hindi po dahil sa kanila pong lakas, kundi po sa lakas at tulong lang po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Malungkot kayo. Amen. Patapos na po ako. Amen. Patapos na po ako. Tunay po sabi nga po dito sa ating pinag-aralan, magtiwala lagi sa ating pong Panginoon. Tandaan po natin, napakalaga po sa buhay po natin. Itinitiwala po natin lagi sa Diyos sa lahat ng bagay. Para po magiging maayos ang lahat po ng ating pong ginagawa sa ating pong mga buhay. Amen. Bisa ko po kanina. Amen. Kaya po, pag sa Diyos ka lagi nagtitiwala, sabi ko nga po, hindi lang spiritual ang gaganda sa iyo. Pati pagmumukha, kabuhayan, ay gaganda po ang ating pong buhay. Amen. Ano pong magandang buhay ngayon? Ngayon o nung dati? Ngayon. Mas gumanda ba ang buhay natin ngayon kaysa dati? Amen. Gumanda po. Si Brother Maro lang po, luma lang po yung dati niyang motor. Ngayon po may bagong motor. Ang sasabi ko, gumanda po ang kanyang buhay, masenso. May bago po siyang motor. Amen. Oh. Amen. Tunay po, nakikita mo po talaga yung blessing, pagpapala ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Tunay po ang buhay po natin ngayon, may sigit na gumaganda kaysa dati. Sabi nga po, pag nasa Panginoon ka, paganda ng paganda ang buhay. Payaman ng payaman ang buhay. Amen. Malungkot la. Isa. Amen, tunay. Sino po dito ang gustong yumaman? Amen. 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 Lakas po pagyaman. Amen. Tunay, sabi nga po, hindi pa nangyayari sa buhay po natin ang pagyaman. Pero inangkin na po natin ngayon na tayo po'y mayaman. Ako po, mayaman po ako. Amen. Dahil ang ama ko po ay pinakamayaman sa lahat. Amen.
Anak tayo ng Diyos. Kaya po tayo pinakamayaman. Sabi nga po, ang tunay na kayamanan ay matatagpo lang kanino? Kay Yeso Kristo lamang. Mawala na lahat ng bagay sa buhay po natin. Huwag lang si Yeso Kristo ang mawala sa buhay po natin. Pag si Yeso Kristo ay nasa ating buhay, pinakamaligaya kang tao dito sa mundo. Dahil si Yeso Kristo ay nasa iyong puso at nasa ating buhay. Sa gabi pong ito, iwan ko po ang salitang ito, magtiwala po tayo lagi sa ating Panginoon. Huwag tayong bibitiw. Kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon ng ating buhay, yung pag-awak po natin sa Diyos, huwag tayong bibitiw. Gaya ng alaman, lagi po konektado ang kanyang gat sa tubig. Yun din po tayo. Pag tayo laging konektado sa Diyos, ay tayo po tunay tatanggap po tayo ng pagpapala sa ating pong Panginoon. Hindi lang po physical, spiritually, at yung pong mga blessing ay tunay pong makakamit po natin. Dahil sinabi ng Diyos, ang taong nagtitiwala sa akin ay aking pagpapalain. Ngunit sabi nga ng Diyos, ang taong tumatalikod sa akin ay aking susumpayin at parusaan. Amen. Mamili po kayo. Kung saan po yung gusto. Amen. So, sabi nga po, nasa inyo na po yan, ang desisyon. Sabi nga po, ako po piling ko, manatili po sa Diyos. Habang ako'y nabubuhay, sa Diyos po ako mananatili. Yun po yung pinangawakan ko. Kaya ayaw kong bitawan na ang pag-awa ko sa Panginoon. Lalo ko pa pong iligpitan. Amen. Kahit anong aking pinagdaanan sa buhay, patuloy lang pong kumakapit sa ating pong Panginoon. Kaya sa buhay po natin, huwag po kayo malungkot sa ngayong gabi. Payayamanin po tayo ng Diyos. Amen. Huwag kang malungkot ngayon. Kung wala kang pera ngayon, bukas mayroon ka na. Amen. Sabi nga po, kung may karamdaman ngayon, ang kinin mo na ikaw ay magaling na. Bukas. O ngayon din, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Yun ang tunay na pananampalataya. Amen. Sa buhay po natin, nangkinan natin yung mga bagay na hindi pa po nangyayari sa buhay po natin. Ang kinanan po natin ngayon na mangyayari. Kung sino dito matagal nang nananalangin, wala pa pong asawa, pag nanalangin po, bibigyan ka ng Diyos. Amen. May binata po po dito. Wala na po. Amen. Wala, absent siya. Amen. Tunay po, lahat ng bagay, itinitiwala po natin sa Diyos, magiging maayos po ang lahat po ng bagay. Amen. Isa nga pong palakpak sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tapos na po sa gabing ito at patuloy po na pong binabalik sa Poging MC. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon sa kanyang mga salita. Meron po ba tayo natutuhan? Sana po. Kung wala po, edi paulit po natin. Ulitin ko po. Dapat po talagang lagi ay may natututuhan tayo sa tuwing tayo po ay nagkakatipon o nagbubulay na salita ng Panginoon. Dahil po dito sa salita po ng ating pong Panginoon na ating pong naririnig o napag-uusapan, ay doon po tayo lumalalim sa ating pong kaalaman ukol po sa kanyang mga salita o sa ating pong Panginoon. Amen. Lalo po tayo tumatatag sa ating pong pananampalataya. Ano po ba yung pinag-aralan po natin? Laging magtiwala sa ating pong Panginoon. Ano po ba gusto nyo? Pagpapala o sumpa? Ano po ang magdidesisyon yan? Kaya po, kung pagpapala ang ating pong inahangad na maging makamtan po natin, ang dapat po natin gawin, laging magtiwala sa ating pong Panginoon. Amen! Purihin po ang ating pong Panginoon. At tayo po darako na sa huling bahagi po ng ating pagtitipon. Pagtaliw na po ang bawat isa. Tayo po pangunahan po ni Brother Marlo sa ating panghuling panalangin. At bago po tayo manalangin ay awita po muna natin ating pong Panginoon. Baka po mayroon kayong request, prayer request. Sa ating pong Wala yung Panginoon. mga ano natin eh, singer. Po kayo. Meron po ba kayong kahilingan o prayer request nyo po sa ating Panginoon? Yabe yun ay kay. Tamang ko yan. Parang Alex yung nag-utilapay. Kagalingan din daw ng mag-ama. May pati ng sakit king kay, may kadali na baga. Wala na po ba? Yung kagalingan daw ng mag-ama, isa akong sa prayer daw. Sige po, at ating pong awitan ng ating pong Panginoon sa mga ng Brother Jojo. Gusto pa tayo magbalik po ng kapuin na awit sa Diyos. Masasalamat ang aking sa lahat ng bagay na sa
sa tagumpay. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo sa kabutihan mo. Salamat po, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Kahit na ang iyong buhay sa amin ay alay. Salamat po, salamat po, salamat po sa iyo, Jesus. Ama namin Diyos na nasa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi pong ito. Salamat sa mahayos at matagumpay na gawain sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat din po aming Ama sa patnubay ng iyong Espiritu Santo na lagi pong natuturo at nagpapahalala po sa amin kung paano, O Diyos, na lagi po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Sapagkat kung kami iwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Ngunit salamat sapagkat kami yung pinili, inirang, O Diyos, sa mundo pong ito, Panginoon, upang gawin mo po kaming daluyan ng iyong mga salita at gamitin mo ang buhay po namin sapagkat meron kang dakilang lalim at meron kang plano sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, ng marami sapagkat, O Diyos, lagi po kaming pinatatatag, pinalalakas, O Diyos, lagi po ang aming pong pananampalataya sa iyo mas lalong tumitibay, O Diyos, mas lalo po kaming kumakapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, ng marami sa iyong lingkod na ginamit sa buhay ni Kuya Halvin. Pagpalain mo po siya, kasama ng kanya po buong pamilya at mga mahal sa buhay. Lagi mo silang ingatan, gabayan, nilayo sa lahat ng huri ng kapahamakan, anuman sakit at karamdaman, maging sa kanila pong mga negosyo. Ikaw ang magpala, Panginoon. Maraming salamat. Ganon din po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ang iyong mating proteksyon, ang paghihingat, ang pagsama sa anumang mga ginagawa po namin, O Diyos, ay marapat na gawin po namin para sa ikararangal, ikaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama. Ganon din po sa tahanan po ito, Panginoon, sa buhay ni Tatay Erning, O Diyos, maging inanay Meli, tunay nga, Panginoon, maging sa kanila pong mga anak, mga manugang, O Diyos, mga apo, ay amin pong ipinagkakatiwala sila sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng lagi mo silang samahan, buklurin ng isang pag-ibig, isang pananampalataya. Ikaw lagi ang maging sentro ng kanila pong buhay, lagi silang lumapit sa iyo, magtiwala upang anumang mga pagsubok o anumang problema o anumang pong pinagdadahanin nila, O Diyos, ay lagi silang lumapit sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos ang magbibigay ng solusyon, ng kapayapaan, kapanatagan, lakas ng loob. O Diyos, tanggalin mo anumang mga takot sa kanila pong mga puso, O Diyos. Ang tanging dalangin po namin na sila'y laging lumapit at magtiwala sa umampalataya, kumilala sa iyo, tanggapin kanila bilang sariling tagapagligtas ng kanila pong buhay. Salamat po, Ama, ng maraming sa kumpletong kagalingan na iyong ibinigay sa buhay ni Tatay Erning, maging sa buhay ng kanya pong anak. Salamat po ng marami, pinagpapasalamat po namin sa iyo ang lahat ng ito sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas, ng higit sa lahat yung kagalingan, tunay nga na walang mahirap, walang imposible sa iyo. Lahat ng kanila pong mga kailingan, mga pangailangan na ayon sa iyong kalooban, iyo po, O Diyos, na katagpuin, Panginoon. Salamat po ng maraming ganon din po sa buhay ni Kuya Alex, O Diyos, sa kanya pong Alex de la Peña. Hindi po namin siya kasama sa oras pong ito, ngunit ikaw, O Diyos, nakakaalam kung nasaan man siya sa oras pong ito, Panginoon, na nagkatubig daw po siya sa baga, Panginoon. Dalangin po namin, abutin mo po siya sa oras pong ito, tulungan mo siya kung siya nagkulang at nagkasala, patawarin mo po siya sa kanya pong mga kasalanan, tulungan mo siyang magbalik loob sa iyo, manalangin at patuloy na sumampalataya, kumilala sa iyo, O Diyos, na anggapin kanya, Panginoon, sa kanya pong buhay at maniwala siya sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na amin pong dakilang magagamot. Tunay nga na walang mahirap, ay patuloy na mararanasan niya ang tunay na kagalingan sa kanya pong buhay. Tulungan mo siya lagi, samahan, ingatan, O Diyos, sa kanya pong buhay. At patuloy na, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mag-supply din po kanya pong mga pangailangan sa kanya pong buong pamilya, mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Kaya sa gabi pong ito, sa aming pong pag-iwa-iwalay,
pag-uwi po namin sa kanya-kanya po namin mga tahanan, gawin mo po kaming ilaw at asin sa aming pong mga pamilya, sa sino man pong nasasalamuha po namin, maipakita po namin kung gaano po kami nagtitiwala, kung paano Panginoon ang buhay po na ito na iyong ibinigay po sa amin at magamit ito para sa iyong kalwalatian at karangalan ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, mabuhay po kami ng masaya na sa piling mo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay po sa amin ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kagalakan, tunay na pag-asa ng buhay na meron po kami dahil sa iyo. Ang lahat ng ito ay sa iyo, ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Salamat po, Ama, tanggapin mo ang aming pong parangal, ang aming pong papuri sa iyong makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen.